Napakaganda po ng game na ipapakita ko sa inyo. Nangyari po ito dito po sa Bakong Chess Club International Open 2024. Ginagana po yan dito sa may Wahin, Thailand. At ang dami pong Pinoy nakasali. Marami. Karamihan po yung mga naglalakasan nating mga batang chess player at isa na nga po sa nagpakitang gilas na young chess prodigy ng Pilipinas, walang iba kundi si CM Ivan Travis Koo na kinalaban po si IM Oleg basta IM Oleg from FIDE. FIDE. From Russia pala yan. FIDE kasi yung plug niya. Anyway, ang tindi ng game na ito nangyari po nung round number 3. Tingnan nyo pong mabuti ah. Grabe po kasi yung understanding sa chess ni Ivan dito at a very young age. Parang ano lang po ata to 14 or 15, hindi ako sigurado. Anyway, ang tinira po kasi dito ni Oleg, matindi. Knight C3 po agad. Paano press ang tira na kung saan hindi masyadong tinitira yan. Yan po yung bandgate opening na yung knight na yan usually hindi nilalabas agad eh. Pero ang sinagot po dito ni Ivan Koo, nag D5. Ayan, since ako ganito approach ko eh. Pag tinitirahan ako ng mga weird na tira like this, like that, yung mga ganyan, yung mga E3, ganyan, D3, mga weird, or even H4 or A4, ang tinitira ko talaga D5 kasi standard setup yan na very solid. So pag nag D5, nag-E4 naman, aba, from medyo slow play, knight C3 inuna, hindi control sa gitna, biglang nag-E4 na na-transpose, alam niyo kung saan? Scandinavian. Oh, yung parang nag E4 ka, nag D5 tas knight C3, parang center counter na. Pero pagka E4, kinapture lang po yan ni Ivan, binawi ng kabayo, tapos knight F6 lang si Ivan. Na kung saan, pag tinakes mo po yan, babawiin mo ng pawn, magdi-D4 ang white, para na po yan Caro-Kann defense. Parang Caro-Kann siya, pero nakasave ng isang tira yung black. Kasi, ang Caro-Kann kasi dapat may C6 eh. So, wala po siyang C6. No? Ngayon, anong tulong niyan sa posisyon? Ito po, oh, typical bishop D6 develop. Bishop D3 develop. Ayan, parang Caro-Kann nga. Nagka-castling. At pagka-castling, may mga tira po dito na knight E2, yung iba bishop E3, na kung saan ang pinili nga po ni Oleg, bishop E3, eto na po, tinirahan lang ng knight D7 ni Ivan. Ang knight D7 sa Caro-Kann na linya po is magro-rook E8 yan. Dito po iikot yung kabayo. Pero ito pong si Oleg, kakaiba na naman yung approach eh. Nag-Queen F3 po, which is number 1 engine move. Queen F3 lang, aba, matindi, no? Magkakasling po yan sa queen side, pero usually kasi knight dito lang, queen dito eh. Pero queen F3 yung ginawa niya siguro para mamaya may target pa rin siya dito, dito, may pressure po dito. Pwede din dito, may pressure na gano'n. Siguro yun yung kanyang plano. Anyway, si Ivan, dito po, tinake advantage niya yung sitwasyon na parang Caro-Kann siya, pero walang C6, na kung saan immediately pwede na po siya mag C5. Yun yung ginawa niya. Pagka C5, actually, according to engine, this is equal. Ang gagawin lang daw po ng white, kaslingan mo lang. Ayun nga lang, ang pinili po ni Oleg, kinapture niya po yung C5. Ayun. So, pagka-capture niya po, medyo naging okay daw po yung position ng black. Siguro may naisip si Oleg dito na tricks eh. Pwede po kasi pag kinapture mo yan, pwedeng yung mga idea na capture din, takes, tapos magte-takes ka dito with a check. Pag kinapture mo, check, ganun, tapos bagsak. Baka may ganung idea eh. Pero, eto, hindi niya nasilip to. Sinimplihan lang siya ni Ivan ng Queen A5 check. Chumek muna. Na nakakapagtaka po yan, sa totoo lang. Kasi, ang obvious way to defend the check is C3. Ngayon, pagka C3, nakahang po yung bishop eh. So, malamang ikakain mo yan sa C5. Alam mo, itakbo mo, libre. Ang tanong, anong mangyayari pag nag-B4 po yung white? Aba, pag nag-B4 yung white, mag-Queen A3 lang pala. May threat dun, no? Hindi pa kasi nakakasling yung king. Yun yung malalim na nakita dito ni Ivan. So, may ganun palang idea. Kaya ang ginawa niyan, nag-Queen E4. Ayun. Anong threat? Wala naman. Gusto ko lang matihin. Kaya para sa anong depensahan, nag-G6 po yan. Pagka G6, tumira po ng Bishop H6. Ito pong si Oleg. Ayaw niyang ipalit yung Bishop. Pangalawa, gusto niya pong atakihin yung Tore. At kung titingnan mo yung Tore, hindi pwede dito, libre. Libre. So, ang only square niyan dito, D8. Pero, yun ang akala ni Oleg. Kasi,
Si Ivan po, yung tore na yan, hindi po iniwas, hindi iginalaw. Ang tinira niya, napakatinding knight e5 lang. It's all yours, baby. Pinakain lang po yung tore. Ang tanong dyan, ano mangyayari pag kinain yung tore? Pag kinapture pala yan, magkakaroon ng bishop f5. Tatakbo yung reyna, magkakaroon ng knight takes with a check, and then pwedeng simple lang, bawiin mo lang yung bishop doon, two minor pieces kapalit ng tore, yung king po ng white nasa gitna pa, definitely winning. Kaya hindi ginawa yon, ang tinira po, nag-bishop e2. Pagka bishop e2, nag-rook e8. At anong plano? May mga discovery idea later on na kung saan atakado yung reyna. Ang ginawa po dito ng white, nag-b4. And after b4, tumira lang po ng queen a3. Yan na nga yung sinasabi ko, kanina pa yan eh. Ngayon, bakit b4 may queen a3? Kasi queen c2 lang. So, depensado yung c3, nakahang pa rin yung bishop. Pero, of course, hindi ginalaw yung bishop. Bishop f5. Ayun, sinapul muna yung reyna. Pagka tira po ng bishop f5, inatake yung reyna, napilitan po yan. Queen sa b3 para mapalit yung reyna. At mawala ng pressure yung c3 pawn na kung saan kinapture naman ni Ivan. Pagka-capture, binawi po yan ng pawn, and then, eto po, umatras lang yung bishop sa b6. Actually, ang best move po is knight d3. Pero gusto ko lang ipakita na kahit bishop b6 yung inunang tira ni Ivan, matratranspose din pala. Kasi, kung tingnan mo tong mabuti, walang maitira yung white. Ang next move talaga is knight d3. Kaya po ang ginawa niya, nag-king f1. Ngayon, pagka king f1, wala ka ng knight d3 ngayon, hindi na nakapin eh. Aba, Ivan, nag-knight d3 pa rin. ang nakakatakot mo sa knight d3 kasi walang check. May chance ang umatake yung white. At yung chance niya pong umatake dyan ay yung tiradang G4 na medyo mapapaisip ka na konti. Kung hindi mo to na-analyze ng mabuti, iisipin mo, nagkamali ka. Kasi pag gumalaw to, libre to eh. Diba? Ngayon, coach, hindi naman gagalaw. Diba may threat po na knight takes f2? Yes, yan na nga po yung ginawa ni Ivan. Pero pag tinuloy kasi natin to, kakainin po yung bishop dyan. Yan yung nangyari. Kinapture yung tore, and then tinirahan lang ng knight h3 na kung saan trap po ito pong kabayo. So, yung mga sunod na tira, ito po, bishop f3, makakapture. 2 pieces for a rook. So, okay pa rin yung white. Aba, hindi okay, sabi ni Ivan. Kasi ang ginawa niya po, nag-G5 lang eh. Nakita niya na pa lahat yan. Na kung saan, pag ikaw ay nag-Bishop F3, titirahan ka lang ng Rook E3. Yun ang ginawa ni Ivan. Nakita niyo yun. Atakado ito, atakado pa yun. So, hindi pwedeng basta-basta Bishop takes. Nabulol pa ako, basta-basta Bishop capture po dyan sa kabayo. Kaya nag-king move. Ayun. Ang ganda din naman kasi ng king move. So, pwede niya pong kainin ito, no? At yun na nga po ang mangyayari, 2 pieces for a rook yun eh. Anyway, dito po, lamang po talaga ang itim. Ang kailangan daw itira ng itim, simplihan niya. Capturein niya po itong C3. Tapos pag kinapture po yan, limasin mo lang yung pawn. Winning na yan kasi medyo hindi naman makagalaw daw ito eh. Tapos yung tore, i-activate mo na ganon. So, lamang po yan. Pero si Ivan, iba pinili niya eh. Ibalik ko lang. Ako kasi to be honest, yung pinili ni Ivan, mas nagustuhan ko eh. Pero hindi siya number 1 engine move eh. Kasi pagka king G2, ang tinira ni Ivan, rook D8, na nagustuhan ko. Kasi ang threat niya po is chichiking ka niya eh. Pag lumayo-layo ka kain to, like example, takes mo to. Okay, capturein natin yan. Titirahan ka po ng rook dito eh. Hindi ka ngayon makababa. Hindi din to pwede ha, yung mga ganyan kasi kakapturein to, ayan madadali ka eh, tapos doble. So, pag ikaw ay bumaba, obviously, babagsak to. So, aangat ka. Kaso pagkaangat mo, tirahan ka lang ng rook takes c3. Alam niyo kung ano kasunod? Check lang dito, tapos check na naman. Halos mamati ka na boy. Ganun mangyayari. Kaya winning po yan agad-agad, no? At yan po tingin ko nakita ni Ivan na pwedeng mangyari. Kaso, ibalik natin doon, no? Ayan. Kasi pagkatira pala ng rook d8, may tirada pa si Oleg dito na panggulo. Ito po yung knight takes g5. Gugulo pala yan. Kasi pagka-capture mo, bishop takes, ayun, no? Nakahang yung dalawang tore. Let's say, igalaw mo yung isa, kakainin yung isa, tapos kakainin yun. Eh, di pantay na. Di ba? Pero Ivan, nakita niya din pala yan. Kasi may plano pala siya na napakagandang sacrifice. Rook takes
F3. Sinacrifice yung tore na kung titingnan mo, merong mga tiradang pwedeng kainin ito, pwedeng kainin ito, pwedeng kainin yan. So, ang nangyari po, king takes F3. Pero, ipakita ko lang, pag kinapture mo ito, ang ititira, chichiking ka. So, pag tumakbo ka para capturein ito, takes ito, one piece up. O, di ba? Hindi pwede yon. Ngayon, yung mga ibang tira, like, edi, capturein natin to simple. Edi, madali na yun. Kasi yung tore, pwede dito, depensado sabay. Pwede din chumek, di ba? Makakaligtas yung mga tore. Kaya, ang ginawa po niyan, king takes po sa F3. Kaso, chinek lang eh. Umiwas yung tore, nakacheck pa. Edi, dinikitan. Nakahang yung tore, nakahang yung kabayo, pero knight F2, na-save pareho. At pagka knight F2, tumira ng pangmatindihang panggulo. Bishop H6 lang. What? Dadalihin ka po. Rook G1. Kaya napilitan si Ivan mag F6. Pagka F6, nag-rook na nga po sa G1, tumakbo yung king. Nag-rook sa G7, tumakbo lang. And then nag-C4. Ano threat? Tutulakan ka, babagsak yung kabayo. Yung kabayo kasi hindi makagalaw, babagsak yung tore. Pero wala eh. Rook takes B3 lang pala yan. Kasi pagkatira mo ng C5, yun yung nangyari. Rook B2, check. Grabe, no? Sumakto lahat, parang sinukat. Kasi ligtas yung pyesa ngayon. Pagkatakbo mo, bishop, yehey. One piece up na malinaw. Siyempre, hindi pa sumuko yung white. Kumapture pa sa may B7. Kaso, knight lang po. Sa may D3, hangin yung pawn sa B4. At sabi niya, sa'yo na yan. Wala na akong way para madepensahan. Tulak ko na lang to. Magpo-promote ako. Kaso, chinek lang siya. Pagka king move, kinapture yung pawn sa C6. Diba? Definitely winning na. Nakahang pa yung B4, tinulak na tinirahan lang ng knight E7. Tumira ng bishop E3 para kainin yung pawn sa A7 pero bishop B6. Pinalit lang At pagka takes, rook takes, king F7, one piece up. So ang tinira po nito, nag-rook lang po sa B7. Sinakmal lang yung H2 pawn. One piece up Tuloy pa natin, hindi pa kasi nag-resign. Nag-king move, nag-rook lang po sa C2. Huwag kang tatawid siya, binantayan lang, no? Anyway, nagtulak ng pawn. Ito pong si Oleg, tulak din si Ivan, Tapos pagka-rook dito, umilalim yung tore. Ayan, bakit po? Para gaganitin po rook B8. Tapos tutulak yung pawn. Anyway, ang ginawa po niya, nag-rook A6 na tinulak yung pawn. Tumira po ng tulak pawn din, nag-rook lang po sa may B8, nag-rook B6, tumira po ng A3 or H3, nag-king move at H2. Wala na. Patapos na. Kasi kahit po depensahan yan, rook B1, rook takes B7, nag-resign na po. Ito pong si IM Oleg. Grabe si Ivan, no? Ang sharp tumira. Galing na mga idea niyo. Batang player ng Pilipinas, gumagaling At hindi lang po yun. Alam niyo po ba na nagkaroon po ng Blitz side event dito po sa torneo. At si Ivan po ay nag-champion sa Division A sa group niya. Ibig sabihin, mamaya na to, mamayang gabi, magkakaroon po ng Blitz Finals. Ire-record ko yung game ng mga Pilipino. May 30 Pinoy na pumasok. Isa si Ivan Ku, si Giancarlo Arca, and then si Mark Bacojo. So, 3 po silang Pilipino din Tama ba? 3 Alam ko So, panonoorin po natin yung game nila. I-record ko and then I'll upload. May mga grandmaster pong kasali sa finals. Iba't ibang bansa. Kaya, exciting ito. Panoorin po natin yun. Alright? So, muli ito po yung coach, Video Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga possible video pa na i-upload natin from BCC. Basta interesting game from young players o Filipino players, upload natin yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli ito po yung coach. At don't forget to like and share. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.